Ito na, Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, makukulong. Aba, ay ito pa ang mas matindi. Pera sa bangko ni Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, kukumpiskahin. Ay yari na ito mga kaibigan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Matindi ho ito. Mga mahal kong taga-subaybay, alam niyo ho ba? At gusto kong ipaalam sa inyo. Ito nga si Alcantara ay nung mga nakaraang hearing, nung una pa man na mga hearing, ay tinatanggi ho na hindi raw sangkot itong si Jinggoy Estrada at itong si Villanueva. Tinatanggi ho noon. Hindi raw sangkot, hindi raw magkakilala. But kahapon ho, biglang bumigay, kumanta na ho sa pamagitan ng sinumpaan salaysay ni Alcantara, itong DPWH. Nasangkot si Villanueva, nasangkot itong Senador Jinggoy Estrada, at siya mismo ang nagdala ng pera diyan po kay Villanueva na kickback. Aba, ay matindi ho. At ito nga, nandahil ho dyan, pakakasuhan na at nirecommend ng NBI. Nakasuhan si Villanueva, si Jinggoy Estrada at iba pang mga kasangkot kasabay ho ng pag-press ng kanilang mga pera sa kanilang mga bank account. Kasama ho dito ang ibang ari-arian. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Heto, ayaw ko nang patagalin. Gusto ko nga ibahagi na po sa inyo. Heto, mga mahal kong taga-subaybay. Nako, ay matindi ito. Walang paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan ng pondo para sa multipurpose building. Hindi ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogram Operations noong 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto na kung saan susumahin na 25% na proponent na may halaga ng 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulat, Bukay, Bulacan. Nainiwan ko po sa tao niya na ayan mga kaibigan, si Alcantara kinanta na ho na talagang sangkot si Senador Joel Villanueva na siya pa mismo ang nagdala ng 150 million doon po sa kanilang rest house. Nako, saka po natin ibigay yung kay Senador Jinggoy Estrada dahil kinumpirma rin po. At ito ang mas matindi, mga mahal kong taga-subaybay, na NBI ang nagrekomenda na kasuhan na itong si Senador Jinggoy Estrada at itong si Senador Villanueva. At ito pa ang mas matindi, ang kanilang mga pera ay kukumpiskahin mga kaibigan. Ito muna, pakinggan natin mga kaibigan. Sandali lang ha. Nako. Before I recognize the Senate President, Secretary Remulla, you were gone for 4 hours, ano? Are you at liberty to share with this committee kung ano yung nangyari for the past 4 hours? Thank you. So we had the NBI come over, the AMLC, and of course the NPS is housed in the DOJ compound. So we met in room 206 over the affidavit of Mr. Alcantara, and he was there present to answer questions. Ayan mga kaibigan, importanteng mahalaga ho na malaman nyo ito. Dahil ito po ang confirmation na kukumpiskahin at ipipress ang mga pera, bank account nitong si Senador Villanueva at Senador Jinggoy Estrada. At siyempre kasabay ho niyan ay kakasuhan, nirecommend na kasuhan mga kaibigan. At siyempre
aba, ay may kasama ho ditong pagkakakulong, ang ika nga po'y ang the end nito. Siyempre, kinasuhan ka eh, di ba? O eto, pakinggan po natin. And Nako. with the Department of Justice. So, given that, I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of many Against people. how many persons and who are they? Sir, the recommendation of the NBI for prosecution, and probably this is what AMLAC followed, or as follows: for Mr. Alcantara, for Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Congressman Ko, Elizalde Ko, former Undersecretary Roberto Bernardo, and former Congresswoman Mitch Kahayon. And the crimes committed were all specified in the sheets given by the Ayan mga kaibigan, yan po ang konfirmasyon na ipipress. Nakalagay dito, ipress ang asset. At siyempre yung mga bank account, mga kaibigan itong nasabing dalawang senador. Ito pa mga kaibigan, ang konfirmasyon na pinakakasuhan ng NBI. Ito, nandiyan po sa screen. Bilisan na natin mga kaibigan. Ibinahagi ni Justice Secretary Crispin Remulla na inirekomenda na ng National Bureau of Investigation, NBI, ang paghain ng kaso laban kina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at Congressman Saldico. Nandiyan po ang resibo mga kaibigan. Pwede nyo pong i-screenshot mga mahal kung taga-subaybay. So maliwanag po dito mga mahal kung taga-subaybay na nagkaroon na po ng magandang development dahil sa turo ng matitibay na ebidensya ng dahil sa pagkumpirma nitong si Alcantara na matigas noon na tinatanggi na hindi raw kilala itong mga nasabing senador at hindi raw sangkot, subalit kahapon no, sa pamamagitan ng matibay na kanyang sinumpang salaysay with affidavit ay pinatunayan no, na sangkot si Senador Jinggoy Estrada at itong Senador Joel Villanueva at iba pang nabanggit, at mismo siya nga ang nagdala ng tinatawag na kickback or suhol mga kaibigan. Abangan po natin mga mahal kong taga-subaybay dahil maganda ho ang patutunguhan nito kung ganon dahil mismo itong si Senador Lacson na ikangay ang sinasabi niya ay wala siyang sasantuhin kahit kanyang kapwa senador basta't mayroong matitibay at mabibigat na ebidensya mga kaibigan. So maliwanag po dito, ang asset bank account ng nabanggit na dalawang senador, Jinggoy Estrada, Villanueva at iba pang mga kasangkot ay ipipress. Yung mga bangko nila ipipress. At siyempre ito ho ay kulungan ang bagsak dahil kung wala hong mangyayari dito at mayroong matibay na ebidensya, ay naku po, ay wala po talagang mangyayari kung hindi ho ito mapaparusahan. Kaya't maliwanag po dito sa turo ng matitibay na ebidensya na nakalap. Kaya nga pinraise ang bank account, kaya nga pinakasuhan ay may ebidensya. Napakaliwanag na ito ho ay kulungan ang bagsak. Mga kaibigan, muli po, isang like ko sa video na ito. Maraming salamat at pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.